ating gawain ngayong umaga. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen? Can we all stand up? Can you tell to your seatmates o yung katabi mo, sabi mo, God is not done with you yet. Lahat tayo humihinga pa, amen? Amen. So our God is not done with us yet. Yeah? Diba? Amen? Kahit na marami tayong mga challenges na kinakaharap araw-araw, but as long as we're still breathing, we can still see the sky. Yeah? We can still experience the love from God. Makita natin yung ating loved ones kahit maraming challenges. Ibig sabihin nun, ang Diyos ay hindi pa tapos sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Marami pa siyang gagawin magagandang bagay sa'yo. Amen? Ano kailangan natin gawin? Manampalataya at maniwala na ang Diyos natin ay mas malaki pa kaysa sa mga problema natin. God is bigger than our problems. Amen? Ang March ay napakabilis na. Ang January and February, ang bilis lang, no? Nawala. Ngayong March, sa loob ng isang buwan, maraming mangyayari. Marami tayo kakarapinan, for sure. But let's try na itong March na to, simula ngayong araw na to, let's try na lagi natin isama si Lord sa lahat ng mga gagawin natin. Let's see how God will work in us sa family natin. If lagi natin siyang pipiliin. Amen? Siya ang ating palagi. Diba? Alam niyo yung katang palagi? Amen. Ayun, siya ang ating palagi. Palaging nandyan, palaging hindi ka iiwan, palaging hindi ka pababayaan, palaging ibibigay lahat ng kailangan. So, si Satan, yung voice niya, laging it pushes you, it rushes you, it frightens you. Yan ang binibigay ng kaaway, lagi niyang binupulong sa atin. It confuses you, it discourages you, it worries you, tapos it condemns you. But guess what? Piliin mo kung ano yung kung ano yung papakinggan mo. But our God, His voice, lagi niya sinasabi na, I love you, I will lead you, you are important, you are heard, you matter to me. Amen? He will always encourage you, and He will always comfort you. And He will always convict you. Nagko-convict siya sa'yo. Amen? So, ulitin nga natin, sabi natin, God is not done with me yet. God is not done with me yet. Because He loves me. Because He loves me. Amen. I pray. Let's pray. I pray right now that everyone will experience God's love. The love na hindi kayang ibigay ng kahit sino. The love that only Jesus can give. The perfect love. Lord, I pray right now na katagpuin mo po ang aming mga pangailangan. Panginoon, I pray na sa aming paglapit muli sa iyo, sa aming pagsamba, pagpupuri, Panginoon. I pray, Panginoon, na Ikaw po ay aming mapasaya, at Ikaw po ay maluwalhati, Panginoon. Lord, we surrender everything to you. This March, Panginoon, we will surrender everything to you, Panginoon. Because you are the God who is in control. There are things na hindi namin naiintindihan sa paligid namin, bakit nangyayari mga bagay na ito. But Lord, kaya ako, Panginoon, that this month, Lord God, tulungan mo kami, encourage mo kami to fix our eyes on you sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa iyong lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen! Gamitin po natin ang ating mga kamay sa pagpalakpak, ang ating mga tinig sa pag-awit. Amen? Hallelujah!
pagpipigil ko ay dahil nalaman ko na parang ulan, na di ko pipigil. Tulad ko rin, na di pagpipigil ko ay dahil nalaman ko. Masaya, masaya, pag ikaw nandito sa iyo, Panginoon. Masaya, masaya, pag ikaw sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Sarap umawit sa Panginoon, ano po? Amen. Hallelujah. Mas masarap talaga na sama-sama mga magkakapatid na umaawit sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, patuloy namin sinusurrender lahat sa iyo. Ikaw ang patuloy na maghari sa aming mga buhay. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Panginoon, aking kalapasan, iniibig kitang tunay. Matibay na poon at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat. Tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh,
this song to you, oh God. Yes, we love you, Jesus. Ibigay mo ang buhay mo, ika'y ipinako doon sa krus. Ako'y pinatawad na iyong awat biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaan. Pag-ibig po natin
today? What do you need? God says, I care for you, I love you, and I'm not done yet with you. Come on, talk to Him. Our God can hear you right now. Whatever it is, surrender it to God. Father, you heard the prayers of your people. It is very clear. It is from their heart, from our hearts, oh God. And we believe, oh God, that you are the God who knows everything. And you know what's best for us. You know what's good for us, Panginoon. You know everything, oh God. That's why this month, the month of March, Panginoon, we surrender everything to you, Panginoon. Ikaw na po ang mamuna, Panginoon. We will look forward and we will continue to trust you. And we will continue this race, Panginoon, na kasama ka, Panginoon. That's why, Lord God, I pray that all the prayers of your people, all the prayers of the saints today, all the prayers of lahat po ng iyong mga minamahal na anak ng Diyos, ay inyo pong tugunin sang-ayon, Panginoon, sa ikabubuti po namin. Maraming pong salamat sa masayang awitan, masayang tugtugan. And right now, we are ready naman to receive your word. Thank you so much, O God, for your presence in our midst today. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Amen. Praise God, nakakapula po tayo lahat. Okay, good morning po sa ating lahat. Morning, okay. Alam niyo po, ang hirap magbigay, lalo na yung ating mga sarili sa Panginoon. Lalo na pag Sunday, para ibigay mo yung buhay mo sa araw na ito at maging malaya sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Sabi po dito, give freely, give generously, and give with a willing heart. For it is in giving we receive, and in sharing out our blessings that we find true joy. Totoo naman po, pag tayo ay nagbigay, bigay natin ang pusa. Huwag po yung napipilitan tayo, kasi mapait ang resulta pag tayo nagbigay ng napipilitan lang. At hindi natin mabibigyan ng glory ang Panginoon. Magbigay tayo, hindi lamang dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang Diyos na talaga totoo, binigay niya ng buong buhay niya sa atin. So, ang nais din ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya yung dapat natin ibigay ng pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. And then sabi niya pa dito, remember, giving isn't just about what we give, but about the love and kindness behind it. Totoo. It is about the love. Dahil kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, hindi natin mararanasan kahit yung magbigay. Kasi through His love, natuto tayong magmahal din at magbigay. So ang napakabuti ng Panginoon. And in giving, hindi pinag-uusapan dito yung whether it is our time, talents, or resources. Every act of giving has the power to transform lives and make lasting impact. Totoo naman po, na kapag tayo, hindi lamang po yung talents natin, hindi naman po pinag-uusapan dito yung mga resources natin nasa paligid. Ang pinag-uusapan po talaga yung paraan at kapangyarihan ng Diyos na mabago ang ating mga buhay. Di ba? Marami tayong nakikita na the Lord really transformed the lives of everybody na lumalapit sa ating Panginoon. Kaya nga po ngayong umagang ito, as the Bible says, give and it will given to you a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap.
For with the measure you use, it will be measured to you. So let's give without expecting anything in return. Magbigay po tayo ng hindi tayo expect na, pag binigay ko itong amount na to, dodoblehin. Pero sinabi ng pangako ng Panginoon yun, na pag tayo nagbigay ng takos sa ating puso, more than what we expect, ibibigay ng Panginoon. Pero, wag tayo sabi dito, wag tayong mag-expect. Dahil ang Lord nakikita yung heart natin. Kung paano tayo magbibigay sa ating Panginoon. So, this morning, let's give with a cheerful heart. Ibigay natin yung gusto natin ibigay sa Panginoon. More than sa na-expect natin, the Lord will bless us this morning. So, let's pray po. Panginoon, ngayong umaga nito, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng pag-ibig mo na ibinigay mo sa amin ng iyong anak para po maranasan namin how to give freely, how to give without expecting anything, Panginoon, from you. Lord, ngayong umagang ito, pagpalain niyo po kami as we give the best thing na gusto namin ibigay sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga buhay, Panginoon, na aming gustong ipaglingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga talents na meron kami na gusto namin ibigay din sa iyo, Panginoon. And even the money that we want to share, Panginoon, sa iyong iglesia. Bless us, O Lord, so that we can give you more than what we have, Panginoon, na binibless mo sa amin. Lord, sa iyo po namin pinagpapasalamat lahat ng mga blessing na aming marireceive ngayon at sa ibibigay namin sa church. Lord, patuloy niyo po pagpalain ang bawat isa. Nakikita mo po ang kanilang mga puso. Nakikita niyo po ang kanilang mga naisin, Panginoon. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga bukas na kamay ng pagbibigay, ang aming puso na nais namin ibigay ang aming mga sarili, ang aming mga isip at ang aming mga talento, Panginoon. Bless us, O Lord, habang kami ay patuloy na naglilingkod sa iyo. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, bigay po tayo sa Panginoon. Po tayo at buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Pilipos, 1 talatang 3 hanggang 8. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayong ako'y nabibilang ko. Saksi ko ang Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Jesucristo. Makapuna po tayo. Okay, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning. Malaki po ang ipinag-iba noong aming panahon sa panahon po ngayon. Hindi naman po ako umabot sa panahon ng digmaang Hapon. No? Kasi ako po ay 1967. Ang digmaang Hapon ay parang 1942 o 40s ang dating po niya. Hindi ko inabot, pero inabot ko po yung isa sa pinakamurang pamasahe is 10 sentimo. Ayan. Kapag ka ikaw ay may 2 piso ng panahon na yon, malalaking banana queue, mga tinapay, ay sapat na para ikaw ay mabusog sa buong maghapon sa halagang 2 piso noong panahon na yon. Ang pamasahe ay 5 piso at ang baon namin noong panahon na yon ay piso, okay na yon. No? Nasubaybayan ko po yun hanggang sa aking pong paglaki at nakita ko po na habang tumatagal ang bawat henerasyon, ngayon po ay 2025 na, pabigat ng pabigat ang mga suliran ng hinaharap ang bawat isa. Ba't ko po ito nabanggit? Noong panahon ko, nung ako po ay bata pa sa aking panahon, nalampasan naman namin. Nakapag-aral kami, nakapagtapos, hindi naman kami umabot sa kakapusan. At nakita ko yung mga panahon, nasaksihan ko yung panahon ko, kunti pa sasakyan, tahimik pa yung gabi.
Hindi katulad ngayon, walang araw na walang tao. Almost 24 hours. No? Nakita ko din yung pagkakaiba ng kakulangan noon at saka yung kung ano yung napakagandang modernong paraan sa panahon ngayon. Pero nakita ko rin po at nasasaksihan sa panahon ito yung nakakalubhang, nakakapag-alala na sitwasyon sa ating pong panahon. Kung sa aming panahon, nagawa namin tumaguyod sa aming pamilya at ngayon po ay malalaki na ang aking mga anak, halos magtatapos sila sa kanilang pag-aaral. Ang iniisip ko, paano naman kaya sa panahon nila? Sa nakikita natin, ito ang sitwasyon ng bansang ating pinabibilangan. Ito yung taas ng bilihin na ating pong nasasaksihan. Yung hirap ng paghahanap ng trabaho. Yung laki ng gastusin. Paano naman kaya kayo? Kaya sa mga panahon ito, hindi po maaari napigilan po ninyo ang mga nagmamalasakit sa inyo para kayo po ay gabayan. Para kayo po ay tulungan. Para kayo po ay dalhin sa mga sitwasyong mapapabuti po tayo. Hindi po mapapasama. Walang magulang na maghahangad sa ikakapahamak ng kanyang mga anak. Bihirang-bihira po yun. Wala pong mga guro na ang puso nila ay dahil lamang sa sweldo para sa pagtuturo. Bihirang-bihira po yun. At wala din namang mga pastor na ang puso nila ay para lang makapagpastor o para din lang sa kanyang kabuhayan. Bihirang-bihira po yun. Madalas, merong puso na nangingibabaw, merong puso na mataas, merong puso na talagang siyang nagiging dahilan kung bakit nagagawa niya ang mga bagay na ito. Kaya sa araw po sa buwan po ng Marso, ang pag-uusapan po natin ay puso ng mga taga-disipulo. Kunin po muna natin yung background nito. Sa Pilipos, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2, basahin po natin. Mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus, para sa mga taga-Pilipos na mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Kristo Jesus, gayon din sa mga tagapangasiwa at mga tagapaglingkod. Sumayin niyo nawa kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos na ating Ama, na ating Panginoon sa Kristo. So lumalabas po ang ating pong tinutukoy na lugar na kung saan ay sinulatan ni Apostol Pablo ay Pilipos. Isa pong lugar, isang syudad. Isang lugar kung saan itinaguyod ang mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Jesucristo. Kung saan ang sumulat po ay nakakulong o nakabilanggo. Sa Pilipos, Kapitulo 1, talatang 7. Basahin po natin. Kayo'y lagi nasa aking puso, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap sa pagpapala ng Diyos, noon pa man na ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita at kahit ngayon ay nakalimutan. Gusto ko ikumpara ng panahon na yon sa panahon po natin. Noong panahon po namin, ang narinig naming sutsot ng magulang, psst, ganyan, tumatahimik na kami. Tingin lamang ng mata sa mata ng aming mga magulang, naintindihan na namin. Yung takot sa magulang na baka kami papaluin, gano'n na lamang kami tumatalima. Noong panahon na yon, wala namang mga cellphone. Noong panahon na yon, sasabihin lang ng aming mga magulang, anak, alas 6, dapat narito ka na. Kung wala, maririnig namin si nanay, psst, psst. Yan, nananawagan na ibig sabihin. At pag narinig namin, kumakaripas sa kami ng takbo, sa katakot-takot na damdamin, baka kami ay papaluin. Ang salita ng Pilipino noon ay gagarotihin. No? Ayan. Gagarotihin. Sa panahon natin ay papaluin. No? Kung saan pinapalo po ng sinturon, o kaya kung saan man parang makapagpapatino. Pero iba po ang panahon po natin talaga sa ngayon. No? Ang mga anak na naglalakihan, ang mga kabataang naglalakihan ngayon ay may kanya-kanya ng buhay. Tila baga hindi nila kailangan ng magulang. Tila baga ang mga magulang ay pumapapel na lang sa kanilang buhay para kumain sila, makapag-aral at matustusan ng pangailangan. Pero yung respeto, yung kanila pong pagkilala sa pagiging magulang ay wala na madala sa ating pong panahon. Kaya naman,
merong simbahan na tulad po nito na siyang nagiging tulay at gabay para gabayan ang mga susunod na henerasyon. No? Siyempre, kahit ako nag-aalala, may edad na rin kami eh. Nag-aalala kami sa panghinaharap na pagpapamilya ng aking mga anak. At least nakita ko yung aking panganay. Nakapagsimulang magpamilya, nabuhay pa kami. At meron kami mga apo na naglalakihan ngayon na nasusubaybayan ng mga tita nila. No? Eh paano kaya yung aking ibang mga anak naman sa kanilang mga panahon? Ano na kaya ang sitwasyon ng bansa? Ano na kaya ang kalagayan ng mga bilang? Kayo, na mga kausap ko ngayon, paano na kaya kayo sa mga panahon hindi nyo naman alam kung ano ang mangyayari? Kaya napakahalaga po ng taga-disipulo. Ang taga-disipulo, sila po yung gumagabay, sila po yung nagtuturo. At ang mga tinuturoan, ang tawag po sa kanila ay disipulo. No? Sa pagdidisipulo, ito po ay pagtuturo at paggabay para po mailagay natin sila sa tamang nagnasin. Ang problema, yung mga disipulo na ang pakahulugan ay learner. No? Yung tinatawag natin, sila po yung mga mag-aaral. Ayaw na nilang mag-aaral. Yung tinatawag natin mag-aaral, ayaw na nilang makinig. Yung tinatawag natin mag-aaral, ayaw nilang magpasubaybay kasi ang damdamin nila, kaya ko na. Alam ko na ang aking gagawin. Naiinis lang tayo, naiirita lang tayo sa mga paulit-ulit na bilin, paulit-ulit na paalala, paulit-ulit na pagtuturo. Pero, kung ating lilimi-limiin, ito po ay paghahanda, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi sa panahong darating na hindi nyo alam kung ano ang talagang mangyayari. Sa katotohanan, ang magulang ay magulang para sa anak. Ang guro ay guro para sa mga estudyante, at ang taga-disipulo ay taga-disipulo sa mga disipulo. Hindi po natin ito hindi na ito mababago. Ang magulang ay magulang. No? Ang guro ay guro, ang taga-disipulo ay taga-disipulo. At iisa po ang damdamin nila. Puso. Puso. Meron silang pagmamahal, meron silang pananalangin, at lagi silang may pag-asa. Kakayanin ko ito. Diba? Kakayanin ko ito. Sa mahuhugot ng lakas ang mga anak, di ba sa magulang? Sa mahuhugot ng lakas ang mga estudyante, di ba sa mga guro? Sa mahuhugot ng lakas ang mga anak sa pananampalataya sa simbahan, di ba sa mga nagtuturo sa inyo? Naalala ko nung nagsisimula pa lang kami at magpasya kami ng aking pamilya na magtaguyod ng isang grupo katulad nito, kung saan ay tayo po'y sumailalim sa Jesus Christ na Heart of Worship. Nagsimula lang po kami sa bahay. Itinaguyod namin ito sa isang bithiin na makatulong sa komunidad, makapag-akay ng maraming tao papunta sa Diyos, at maging instrumentong taga-disipulo para maging gabay sa mga gustong magpadisipulo, sa mga gustong matuto at mag-aral. Kaya atin pong damahin, ano pa si Pablo noong panahon na yon sa Iglesia Pilipos, at atin pong dadalhin yung damdamin ni Apostol Pablong taga-disipulo sa Iglesia sa Pilipos na kanyang dinidisipulo o na kanyang tinutulungan. Ang una pong mensahe sa atin, sa puso ng isang taga-disipulo, hindi mawawala ang pananalangin, ang pasasalamat, at ang pag-asa. Sa katotohanan, bahagi na ito ng isang taga-disipulo. Bahagi na niya ang manalangin, bahagi na niya ang magpasalamat, at bahagi na niya ang laging merong buong pag-asa. Ang pagpapasalamat at pananalangin at ang pagbibigay ng pag-asa ay laman na ng puso ng sinumang taga-disipulo. Magulang sa anak, kapatid na panganay sa bunsong kapatid, diba? Lahat ng mga nagiging gabay, hindi pwedeng walang puso. Pag wala pong puso, magiging ang kwento at kasaysayan ninyo ay alang-alang lang sa. Tama? For the sake, alang-alang lang sa. Wala itong kinalaman doon sa mahal kita, kaya gusto kitang gabayan. Nalala ko po yung isa natin, yun nga, kagabi lang, nabanggit ko rin kayo na sa first service. Pero isa nagpatotoo doon.
Ang sabi niya, hindi kami nagkikita ng aking mga magulang sa matagal na panahon. Bagamat meron kaming magulang sa isang bubong. Tulog pa kami na sila'y aalis. Tulog kami na sila'y darating. Kasi puro trabaho, puro trabaho, puro trabaho. Ang ginagawa lang namin, nagsusulat lang kami kung ano ang kailangan namin sa school. Pagising namin sa umaga, naandun na yung pera, nakakailanganin namin. Kami lang magkakapatid ang nagtutulungan. May magulang kami, pero wala kami magulang. Kasi hindi naman nakikita at hindi naman nagkakaroon ng pag-uusap. Kaya ang ginawa ko, sabi nila ko totoo, naghanap ako ng magulang ko sa labas. Eh problema, yung magulang na nakuha sa labas, tagapagturo na magsyabu, tagapagturo na daling ka sa masamang barkada, tagapagturo sa isang masamang misyon. At mula noon, nagkagulo-gulo na ang kanyang buhay. Diba? Hanggang sa dumating ang pagkakataong nakilala niya ang Diyos, nakakilala siya ng tamang taga-disipulo na siyang bumabay sa kanya at ngayon po ay pastor na siya. Katulad ko rin. Diba? Alam po ninyo, pag hindi po natin naintindihan ang kahalagahan ng gumagabay sa inyo, hindi niyo po makikita kung ano halaga ng buhay ninyo. Katulad ng mga kabataan natin ngayon, sinaga po ito ng ating taga-disipulo, Kuya Brian, Ate Harley. No? Napaka-tsaga nila na mag-disipulo sa kanila. Pagtuturo ng gitara, ng bass, ng piano, ng drum. Pero tingnan nyo ang nangyari. Pagkatapos ng matyagang pagdisipulo at pagkatapos ng mga disipulong nagpaturo at nakinig at natuto, anong epekto? O kita nyo naman, tumutugtog sila, naglilingkod sila sa Panginoon. Ganon din po tayo dito. No, tinatsaga ko bilang taga-disipulo ninyo ang paraang iniisip ko makabubuti. At kung ano man ang nangyayari sa inyong pagbabago, ito ay dahilan sa pagiging mabuting disipulo po ninyo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya tinan po natin, ano po ba yung bisay dito? Pilipos Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 6. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa at pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula ng inyong itong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Nakikita ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng Kristo. Noong aming mga panahon, ang isa na itinuro sa amin ay ang pagmano. Hindi namin ito naialis hanggang sa aming mga anak at hanggang sa aming mga apo. Noong aming panahon, ang itinuro sa amin ay paggalang sa matatanda, pagsasabi ng opo, at paggalang sa kanila. Hindi namin ito inaialis, tinuro ito namin sa aming mga anak, kaya sila magagalang sa mga matatanda sa kanila at nagagalangan silang magkakapatid. Mga turong mga turong napulot namin sa panahon ng aming mga magulang na aming dinala sa aming henerasyon hanggang sa mga susunod na henerasyon. Kung kayo po ang aking tatanungin, ano-ano ang mga mahalagang aral na inyong gustong ituro na magpapatuloy sa susunod ninyong henerasyon sa inyong panahon. Napakalaki na po ng pagkakaiba. Alam po ninyo, nung mga panahon namin, yung mga boyfriend at girlfriend, no, na namamasyal, ito man ay sa mall, sa mga parke, halos ingatan ng mga kalalakihan ng kanilang mga nobya na huwag silang mag-short, huwag silang magsuot ng mga nakikita yung mga cleavage, huwag silang magsuot ng maikli. Kasi nga, medyo si lalaki ay may pagkasiloso. No? Ayaw na yung kanyang nobya ay napabastos. Ayaw niya na yung kanyang nobya ay napapalagay sa isang sitwasyon hindi irerespeto na nakakakita. Pero sa panahon po natin, malayo-malayo sa panahon na yun. Di ba? Pagandahan po ang mga nobya at sobrang proud naman ang lalaki kapag yung kanyang nobya ay nakikita sobrang sexy, sobrang maayos, at kahit pagbasda na ng pagbasda ng kahit sino, tuwang-tuwa na siya. Di ba? Ang laki ng ipinag-iba ng mga panahon na yon. Pati yung pag-iingat,
ng mga pananalita, pag-iingat ng mga pananaw, pag-iingat ng ating pong moral na pagkatao. Malayong-malayo na po sa panahon na yon at sa panahon ito. Ngayon, nasa kasalukuyan po kayong modernong panahon. Paano mo ibabagay ang iyong sarili na gusto mong dalhin sa iyo namang henerasyon kapag ikaw na ang magpapamilya? Sige nga. Paano? Ano ang nakikita mo sa paligid na tutularan mo, na dadalhin mo sa panahon namang ito? Yung nakikita mo na ang mga bata, imbis na magmano, ay nag-a-appear na lang sa magulang. Yung panahon na yon, na ang mga bata ay hindi naman pinapaalam kung saan pupunta, kundi nagsabi sa text, darito ako, nagpapaalam pero nakaayos na, wala ka ng choice kundi sila'y payagan. Ang laki ng pagkakaiba talaga. Kaya ito po ay nakakapangamba. Nakakapangamba po ito sa ating panahon. At kung tayo po mga magulang, ay hindi po magiging maaga para ang ating po mga anak ay magabaya sa tamang aral. Ano kaya naiisip ninyo na magiging future nila kapag wala na po tayo? Ang lakas po ng hatak ng mundo ito. Lahat na pwedeng gawin ng sanlibutan para ikaw ay yayain, papalayo sa Diyos. Para ikaw ay akitin, para ikaw ay mapalayo sa tamang kagustuhan ng Diyos para sa iyo, ay Kanyang gagawin sa lahat ng nasa kapaligiran na inyo pong nakikita. Kaya sa puso po ni Apostol Pablo, nung pong mga panahon na yon, grabe ang kanyang pananalangin, grabe ang kanyang pagkapasalamat sa tuwing naaalala niya yung kanyang mga disipulo na natuto. Yung kanyang tinuturuan na nakita niyang may nangyari. Kaya sabi niya, tuwing maaalala ko kayo, sabi niya, sobra-sobra yung aking kagalakan na kayo ay aking ipagpasalamat sa Diyos at yung aking pananalangin dahil sa pakitiisa niyo sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. No? Lumaganap, ibig sabihin, ipinamalita na talagang maganda ang ginawa ng Diyos sa buhay mo at ito yung nangyari. Kaya gusto ko tularan din ninyo kami kung paano kami ay natuto. Kaya sabi nga dito, ito talaga ang puso at damdamin ng tunay na taga-disipulo. Laging laman ng puso at isipan ang kapakanan ng disipulo. Mga magulang, ang kapakanan ninyo, ang iniisip nila palagi ay tayong mga anak. Mga guro natin, ang kapakanan nila lagi ay tayong mga estudyante. At ang tatay pastor ninyo, ang kapakanan ninyo, ang lagi ding nasa puso namin. At yung aming pananalangin, tuwi-tuwi nang maaalala kayo, ay napupuno ng kagalakan kapag may nakitang ipinagbabago sa isa sa inyo. Di ba? Malungkot talaga. Malungkot talaga kapag walang nangyayari. Pero hindi po kayo tatantanan ng isang taga-disipulo hanggat may nakikitang dapat iayos sa mga disipulo o ng kanyang tinuturuan. Kaya yung pangalawa kong mensahe, ang isang ministeryo at puso ng taga-disipulo ay ang pagsubaybay sa mga ganap at nagaganap sa disipulo. Huwag kayong magagalit mga anak kung kayo ay tatanungin saan kayo nagpupunta. Huwag kayong magagalit kung kayo tatanungin bakit kayo ginagawa. Huwag kayong magagalit kapag kayo tinatanong bakit ka naandyan hanggang ngayon ay naandyan ka pa rin. Huwag niyo ito ikakairita. Damdamin po ito ng mga magulang na nagmamalasakit para sa atin. Hindi lang po ito naiintindihan ng mga anak. Ang problema po, ang nakaraan ay nakaraan. Ang nasayang na panahon ay hindi mo na kayang balikan. Tama ba? Naandyan na yan eh. Pero, yung pong pagsubaybay sa mga ganap at nagaganap sa disipulo ay nasa sa puso ng isang taga-disipulo. Ano mang pangyayari ang nagaganap sa taga-disipulo, palaging nagpapadama ng pananabik at pagmamahal at ipinamumuhay po yung pagmamahal ni Kristo. Sa Pilipos 1:7-8, ang sabi po dito, kayo'y laging nasa aking puso. Kita niyo, no?
Kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos noon pa man nang ako'y malaya nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita at kahit ngayon ako'y nakabilanggo. Saksi ko ang Diyos na ang pananabi ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal ni Jesus. Marami po tayong nasasaksihan at naririnig. Ngayon pa lamang, sabihan na ninyo inyong mga magulang na I love you mama, I love you papa. Ngayon pa lamang i-appreciate na ninyo inyong mga guro. Ngayon pa lamang inyo pong i-appreciate ang mga nagtuturo po sa inyo. Sapagkat darating po ang panahon, sila po ay mawawala. At sa mga panahon ng kanilang pagkawala, yung mga sana ay nasabi natin, yung mga panahong sana ay nagawa natin, yung mga panahong sana ay naipagmalaki ako ng aking mga magulang, naipagmalaki ako ng aking mga guro, naipagmalaki ako ng mga taga-disipulo sa akin, ay nagiging huli na ang lahat. Kaya ngayon pa lang sa ating pong mga panahon, huwag po kayong magkakaroon ng pakiramdam na lagi po kayong pinapakialaman. Huwag. Huwag po kayong magkakaroon ng damdamin o pagkairita na para bang sobra na ang aking nanay, sobra na ang aking tatay, sobra na ang aking guro, sobrang higpit dito, sobrang higpit doon. Hindi ako makalaya katulad ng iba. Pero tingnan mo naman, ikaw na nakikinig at sila na hindi nakikinig, pagkumparahin mo ang buhay ninyo. Ang laki-laki ng pinagbago ng buhay mo sa buhay ng ibang mga anak, ng ibang mga estudyante, ng ibang mga miyembro na hindi tumatalima sa kanilang mga taga-disipulo. Tama ba? Kaya sabi dito, hindi dapat kapaguran ng disipulo ang pagtuturo ng taga-disipulo. Kung maaari nga sana, lagi pa nga kayong magtanong. Kung maaari nga sana, lagi pa kayong kausapin yung mga taga-disipulo. Kasi sila po yung magiging gaway ninyo patungo sa landasing tama at payak. At ang isang payak na lugar ay ito. Itong simbahan. Itong simbahan. Dito sa ating barangay, sa Barangay Pag-asa 1, nananalangin ako dati ay every Monday ng 7 o'clock. Ako po nananalangin na naririnig ng buong Barangay Pag-asa 1. Kasi meron silang megaphone na nakalagay sa mga poste-poste. Kaya pag nag-pray ako, rinig ng buong Barangay Pag-asa 1. Hanggang doon sa may kalsadang bago, hanggang doon sa Nara Homes, nadidinig po ang aking panalangin. Pero ang naging damdamin po sa puso ko, gawing linggo. Kaya kanina nanalangin ako alas 7. Tuwing linggo ng alas 7 na ako nananalangin. Ano ang aking nasa isip? Ano inilagay ng Diyos sa aking puso? Kasi ang araw ng linggo ay araw ng pagsamba, di ba? Ang araw ng linggo ay araw ng pagpapaalala sa kanila na merong pananampalatayang dapat nilang itaguyod, anuman ito, sa kanilang mga simbahan, kanilang pinupuntahan. At sa pamagitan po ng pananalangin at paalala dito sa barangay, sabi ng ating kapitan, natutuwa siya na dito sa Barangay Pag-asa 1, marami ang nakaka-appreciate ng paalala at pananalangin. Di ba? Sa kanila. At nagkakaroon sila ng kaisipan, linggo nga pala ngayon. Dapat nga pala magsimba tayo. Oo nga pala. Dapat nga pala isama natin ang ating pamilya sa isang lugar kung saan matututo tayo at magkakaroon tayo ng mga aral na mabubuti patungo sa magandang henerasyon na kanila pong haharapin pagdating ng panahon. Kaya tayo po mga disipulo o nag-aaral, huwag po tayong mapagod. Huwag nating kapaguran ang pagtuturo ng mga taga-disipulo. Ano nga bang pangarap ni Apostol Pablo ng panahon na yun? At ano nga ba ang pangarap ng mga magulang sa panahon ninyo? O mga guro sa panahon ninyo? O ng pastor sa panahon natin? Ito po yung pangatlo. Pangarap
at pagpapahalaga sa hinaharap na buhay ng disipulo. Ang una, sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Pangalawa, matagpo ang malinis at walang kapintasan. Pangatlo, managana sa magagandang katangian kaloob ni Jesus Cristo. Pangarap yan eh. Pangarap yan. Anak, kahit anong iyong kagustuhang makapagtapos, nangangarap ako sa iyo mangyari ito. Igagapang kita. Tama ba? Igagapang kita hanggang ikaw ay makatupad sa iyong pangarap. Palagay ninyo, si Tatay Pastor walang pangarap sa inyo. Marami. Tuwing kami kakain ng hapagkainan ng aking pamilya, ang pinag-uusapan namin kayo. Ano yung ating pang pwedeng magawa para sa kanila? Para sila'y patuloy na lumago at matuto sa Panginoon. Nag-uusap-usap, nananalangin, nagpapasalamat sa mga katulad ninyo na nung makilala namin kayo, ito lang ang inyong sitwasyon, subalit tumatagal ng tumatagal, nagiging ganito na pala kayo. Ang ilan dito ay nakapagtapos ng kolehiyo, ang ilan sa inyo ay may mga trabaho na dating nagsimula tayo lang. Pero unti-unti umuunlad ang inyong mga buhay sa bawat araw. Pangarap yan eh. No? Pangarap yan ng mga tagapagturo at mga taga-disipulo. Ano po sabi sa Pilipos 1:9-11? Idinadalahan ko sa Diyos ng inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay ano? Matagpuan kayo, malinis, walang kapintasan, at sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Yesu Kristo sa ikararangan at ikadadakilan ng Diyos. Sabi ng mga magulang, anak, malibang ikaw ay magkapamilya. Anak, malibang ikaw ay magkaroon ng asawa, saka mo ako maiintindihan kung bakit ganito ko lamang, bakit ganito kita pinapalimutan. Totoo nga naman. Ang mga anak na nagkaroon na ng pamilya, sa kanya naiisip, oo nga, tama ang sabi ni tatay, tama ang sabi ni nanay. O ako lamang ay nagsikap at nagtyaga, yung pagpapamilya ko ngayon ay hindi magiging miserable at hindi magiging mahirap. Tama? Tama nga pala sabi ng aking guro. Kung ako lamang ay nakinig na mag-aral ng mabuti, ngayon ako'y binata na, ngayon ako'y dalaga na, hindi sana ako mahihirapang maghanap ng trabaho. So, ang lahat ng bagay ay naaalala kapag dumating ka doon sa sukdulan at napapanahong dapat sana ito na ang iyong ginagawa. Kaya lang, nabibigo ka kasi nga hindi mo pinakinggan ang mga taga-disipulo ninyo. Pastor man yan, magulang man yan, o guro man. Pero sa puso ni Apostol Pablo, ano ang kanyang nasa puso? Sabi dito, patuloy na sumagana, masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Ano yon? Matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo. Sa mga magulang, ano ang pangarap at minimithi kaya sa inyo? Ang matagpuan kayong nakatupad sa inyong mga pangarap, natutong tumayo sa inyong sarili, nagkapamilya kayo na may tagumpay. Tama? Sa mga guro, ano ang pinakamataas nilang pangarap? Sila'y matuto, makapagtapos, at mabalitaan na kaya na nilang tumayo sa kanilang sariling paa, dala-dala ang mga kaalaman at turo ng mga guro. Tama? Sa mga pastor, ano ang pangarap namin sa inyo? Ang makita kayo, saan man kayo makarating, ipinamumuhay ninyo ang buhay ni Kristo. Tama ba? At kayo ay nagiging magandang uliran o halimbawa sa inyong pagpapamilya at dinadala ninyo ang inyong pamilya sa tamang landasin mula sa inyong natutunan sa inyong mga simbahan at sa mga pastor na nagtuturo sa inyo. Diba? Pangarap yan. At yan din ang mithiin ni Pablo at yan din ang mithiin ng inyong tatay pastor. Kaya nasabi ko dito, ang personal ko pananalangin, matupad lahat ang pangarap at pagpapahalaga ko sa inyo.
Tayo po'y papunta po sa 3 taon na anniversary natin sa July. Hindi ko alam kung ilang taon tayong pagsasama-samahin ng Diyos sa mga panahon ito. No? Siyempre, kakaedad tayo pare-pareho, pero nawa, kahit po ito ay 50 years na, 60 years na, marami na kayong mga anak-anak, sana po ay buhayin pa kami ng Diyos ng matagal para masubaybayan naman namin ang inyong mga buhay. Okay, tayo po ito may lahat, nagdadako po tayo sa banal na hapunan. Gawin po natin yung above all. Okay? Sino po ba ang ating usher ngayon para sa banal na hapunan? Okay? Si Ate Yoni at saka si Ate Bear. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi gumibog kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umimik kahit na kaunti man. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at mga pangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masama. Inako niya ang mga makasalanan at idalangin sila'y patatawarin. Minsan sa isang buwan, atin pong inaalala ang ginawa ng Panginoong Kristo sa ating buhay. Ang tinapay na sumisimbolo ng kanyang katawan, nahirapan, pero naging dahilan ng ating kaligtasan. At ang saro na sumisimbolo ng kanyang dugo, na tumigis mula ulo hanggang paa, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa sino mang nagsisisi ng totoo at sumasampalataya sa kanya. Kaya ng gabing iyon, dumampot si Jesus ng tinapay, pinagpira-pira sa sinabi, ang tinapay na ito ay simbolo ng aking katawan. Naghirap ito, nasaktan ito, pero ito ang inyong naging kaligtasan.
At tuwing kakainin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. At pagkatapos, dumuputin siya ng saro. Ito ang aking dugo. Dugo na natigis mula ulo hanggang paa. Dugo na siyang kalinisan at paglilinis ng inyong mga kasalanan sa sino mang totoong tapat na nagsisisi at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Aming Diyos, aming Panginoon, marami pong salamat sa mga aral na inuwi po sa amin ngayon pong umagang ito. Salamat po sa aming mga taga-disipulo, sa aming mga pastor, sa aming pong mga magulang, sa aming pong mga guro. O kung sino man na kung saan ay pinagmumula ng aming mga pagkatuto para maiayos po namin ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa aming Diyos, sa iyong mga salita na siyang taga-disipulo po sa amin. Na tuwing babasahin namin, punong-puno po ito ng aral. Na tuwing kami makikinig, kami po'y natututo, at nakikita po namin kung paano po namin na ihihiwalay ang aming pong buhay sa masamang mundo na aming pong ginagalawan. Kung paano po kami nagiging iba, lalo ang aming mga anak na lumalaki sa iyong mga salita. Lumalaki, Panginoon, sa tamang pangaral mo mula sa iyo, aming pong Panginoon. Salamat po ng marami sa bawat sa amin na pinagkalooban nyo na magkasama-sama ulit. Sa mga kapatiran namin na hindi po namin nakasama yun, ingatan niyo po sila. Mga kapatiran po namin sa abroad na naka-online, lagi niyo po silang pagpapalain at sila po'y patuloy po namin inaalala. Salamat po ng marami sa oportunidad na sa panahon ng aming pagkakasakit, kayo po ang aming kalakasan at kagalingan. Sa panahon ng aming kabiguan, kayo po ang aming pong pag-asa. At sa panahon pa ng aming panghihina, kayo ang aming kalakasan. Salamat po aming Diyos. Nagpapasalamat po kami dahil nilalagay nyo sa puso ng bawat isa sa amin. Ano man ang amin pong may tutulong at magiging bahagi sa mga nasasakupan po namin, kami po ay magpapatuloy na sa amin pong pagdidisipulo, dadali namin ang puso, pag-ibig, pananalangin, pag-asa, at pananabik na makita ang bawat isa na natutupad ang matataas na mga pangarap ng magulang, matataas na mga pangarap ng mga guro, matataas na pangarap ng mga pastor sa bawat nasasakupan na kanyang tinuturuan. Mapangyari na ba ito? Hindi para papurihan ng magulang, hindi para papurihan ang mga guro, at hindi para papurihan ang mga pastor. Mangyari na ang lahat ng mga pangarap na ito at magkaroon ng katuparan para patuloy ang kaluwalhatian mo, ang karangalan mo ay may taas. Kaya naman, ang aming Diyos na napakakapangyarihan sa iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon tagapagligtas at sa Banal na Espiritu ang tatak at katibayan ng aming kaligtasan ang patuloy na maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen!